Good morning mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Ngayon darating na naman si Bagyong Uwan mga kababayan. Yan ay manggagaling po sa Mindanao, paakyat ng Visayas at paakyat po dito sa NCR sa Metro Manila. Pero ang kanyang tama mga kababayan ay dito po sa Luzon mga kababayan. So ingat-ingat po tayo mga kababayan natin sa Luzon. Pagkatiwala natin ating buhay sa ating mahal na Panginoon Hesukristo, na siya ang palaging nag-iingat at nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay mga kababayan, at siya nagbibigay ng mga blessings na nanggagaling sa Kanya. Sa Kanya lahat ng galing ang buhay natin mga kababayan. So ingat-ingat po tayo mga kababayan. At ating itong pag-usapan ang dating DNR Secretary pero hindi po na-appoint ang taong ito mga kababayan. Siguro kilala niyo siya ng panahon ni Duterte na kung matatandaan niyo pa po mga kababayan, si Gina Lopez, na maraming pinasarang mga mining companies sa ating bayan mga kababayan. So pakinggan natin ulit ito, si Miss Gina Lopez mga kababayan. So nawa ang kanyang kaluluwa ay nasa langit kasama ating Panginoon Hesukristo. Itong taong ito ay malaking bagay sana na nakatulong sa bayan natin. So balit dahil sa mga politikong ganid, sa mga politikong may ambition, dahil sa mga politikong corrupt, dahil sa mga politikong gustong kumita, kaya hindi po sana appoint as DNR Secretary mga kababayan. So pakinggan po natin ang kanyang mga salaysay mga kababayan. Business and money is more important than the welfare of our people. So take it to that. Is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government, because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it to that. Is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government, because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it to that. Nakita mo mga kababayan ang kanyang sinasabi, because of money, because of their ganid sa kayamanan mga kababayan. Kahit man masira na ang buhay ng ating mga kababayan, basta sila ay tumatanggap ng limpak-limpak na salapi mga kababayan, basta masunod ang kanilang layaw. Yan po mga kababayan ay panahon ni dating Presidente Duterte mga kababayan. Parang pakitang kunwari lang, no? Unyango lang. Katulad ito sino ba to ang dating POC niya? Si Andanar, di ba? Kunwari lang yung mga yon mga kababayan. So iyon ang sinasabi ni Gina Lopez mga kababayan. So ito pakinggan natin sa ang isa pang nasa Senado mga kababayan. Ito po. This committee, through this plenary, is terminating its deliberation on Gina Lopez appointment. Alinsunod sa rekomendasyon ng Committee on Environment and Natural Resources na pinamumunuan ni Senador Manny Pacquiao, na reject ang appointment ni Gina Lopez bilang DENR Secretary. She's no longer secretary ngayon, unfortunately, from the moment we banned the gavel. Emosyonal na humarap sa media si Lopez matapos niyang malaman ang desisyon ng Commission on Appointments. If government co-ops to big business, which I feel it has, some of them, then what hope do the poor have? And listen, what message are we giving here? If you want to be confirmed, never go against big business. Nasa holding room sa labas ng session hall si Lopez habang nagbobotohan ang mga senador. Ang akala raw ni Lopez, makukumpirma siya. We're counting yesterday and it looked like I had the numbers, so I'm a little bit surprised. Well, you know, the chair of the Commission on Appointments in Congress is a minor, no? Yeah. How did that ever happen? Aminadong bumoto laban kay Lopez si San Juan Representative Ronaldo Zamora na Vice Chairman ng Commission on Appointments.
Kapatid siya ni Manuel Zamora na may-ari ng mining firm ng Nickel Asia Corporation. It is not enough that you have passion for your job. Oh, It's not passion. enough that you have certain convictions. It is important too that you must have a minimum of qualifications for the job. Sa kabilang banda, inanunsyo ng ilang senador sa plenaryo ang pagboto nila pabor kay Lopez. Kabilang dito sina Senador Tito Soto, Loren Legarda, J.V. Ejercito at Kiko Pangilinan. Kasama raw ang iba pang mga miyembro ng Liberal Party na sina Senador Ralph Recto, Bam Aquino at Franklin Drilon. Tatlong beses na humarap si Lopez sa Commission on Appointments at aabot sa halos 30 ang hinarap niyang opositor na karamihan ay tutol sa kanyang mga hakbang bilang Environment Secretary, tulad ng pagpapasara at pagsususpinde sa mahigit 20 minahan, pagkansela sa 70 mining contract at pagpapabayad sa mga mining company ng 2 milyong piso sa bawat hektarya ng farmland na apektado ng mining activities na para raw sa trust fund ng mga magsasaka. Isa sa mga pinakamatlog na kritiko ni Lopez ang Chamber of Mines. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang grupo sa Commission on Appointments. Simula raw ito ng bagong yugto para sa mining industry. Ang City Nickel Mines Development Corporation naman, naghain ng reklamong graft laban kay Lopez dahil sa purasahan mo ng pagpapabayad ng trust fund para sa mga magsasaka. There is no basis in law for what she has done. They're gonna make more than 10 billion pesos. All I'm asking is that you give 2 million pesos for every hectare of farmland na dadismaya yung mga magsasaka. Pero suportado ng maraming environmental groups si Lopez, maging ang ilang mga residenteng apektado ng pagmimina. Ito'y malaking dagok para sa ating kapaligiran, para sa mamayan at sa ating bansa. Nakakaiyak mga kababayan ang sinapit ng ating mga kababayan sa Cebu nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa ganid ng mga politiko, ganid ng mga negosyante, dahil sa mining. Tapos ang sinasabi niya doon ang tinatayo sa Cebu na sa bundok, mga kababayan. Kaya ganun ang nangyari sa bayan natin. Hectare of farmland. Ulitin natin mga kababayan, nakakaiyak, nakakalungkot ang ginawa ng mga politiko dahil sa kanilang ganid, dahil sa kanilang ambisyon, dahil gusto nila magpayaman pero hindi nila inaalantana ang kaligtasan ng bawat Pilipino, mga kababayan. Nakakainis at nakakalungkot itong mga politikong ito at itong mga mining companies na pinasara ni dating Secretary Gina Lopez, mga kababayan. Kaya mga kababayan, pagdating ng eleksyon, vote wise, huwag kayo masilaw sa pera, lalo na ating mga kasamahan dyan na INC, TOGC, GIL na may magrarally na naman daw sila itong this coming November 15, 16, 17, rally for their own good, hindi rally para sa bansa, mga kababayan. Nagrarally sila para sa kanilang kapakanan. Kaya nakakalungkot na nawala ito si Miss Gina Lopez. Namatay lang siya siguro dahil sa stress. Dinibdib niya siguro na hindi siya na-appoint as DNR Secretary. Yung mga taong maglingkod sa bayan na tapat ay kinukuha ni Lord.
Kaya ang bayan natin nakakalungkot kasi sa mga politiko, mga salbahe, mga politikong iniisip lang ang sariling kapakanan. At itong ating presidente, lahat na lang ginagawa nila para matanggal sa pagka-presidente. Babae. Dasal natin ang ating mahal na presidente, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang buong pamilya, at ang 10 ng kanyang mga kasamahan sa kabinete. Napatuloy silang gabayan at bigyan ng wisdom ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa sige mga kababayan, nakakalungkot lang dahil ang ating bayan ay mayaman, subalit sa mga corrupt officials, taong bayan ang naghihirap mga kababayan. Kaya vote wisely sa 2020. Sa sige mga kababayan, ingat-ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong trabaho. Mahalin niyo po yung trabaho na siyang ating pinagkakitaan araw-araw. Ingat po kayo mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa, sa buong bansa. Ingat po kayo na naghahanap buhay. O siya, sige, dito na lang ating konting pinag-usapan mga kababayan. Please like and share and subscribe. Maraming salamat po. Bye bye.